na lang nag-group po sa bawat isa, pero nag-iingat po tayo. Bago po tayo magkalog po sa Panginoon, basahin po na po ito yung salita niya. Yun pong Psalms 91. Sabi po dito ng Panginoon, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay natanatili sa lihim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon ng aking nood at aking kalungan. Ako ang Diyos na siya kong pinagsiwalaan sapagkat ililigtas kaniya sa bitag ng manulo at sa nakamamatay na salot. Ang kanyang tatakpan ang mga bagnis niya sa ilalim ng kanyang mga bakbak ay mga ngandukan ang kanyang katapatan at baluti at panahon. Ang mga nakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan ang pana na nagliliparang kapag araw. Di ang salot na lihim na bumubutad sa kadiliman, di ang pagkawasak na sumisira. Sa katanghalian, mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000, ngunit hindi lalapit sa iyo, mamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata. At iyong makikita ang parusa sa masama sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kalungan at kataas-taasan bilang iyong tahanan. Walang kasamaan darating sa iyo, walang paglalapit sa tulad mo, sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila, baka isang bato'y matisod ang iyong paa. Iyong tatakpan ang leon at ang ulot kong tatakpan mo ang iyong paa, ang ahas at batang leon. Sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya, iingatan ko siya. Sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan, sasagupin ko siya at pararangalan ko siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at papakita sa kanya ang aking pagliligtas. Di ba po, napakabuti po ng Panginoon. Sa isang taon po, sa buhay natin, ay tunay nga po na naranasan natin yung pag-iingat. At ito po yung salita ng Diyos na talaga. Siya po yung nag-iingat. Kung sino man po yung magdudwal sa Panginoon yung maninirahan, ito po yung mararanasan natin. Yun po yung sabi ng Panginoon. At naranasan po natin yun sa isang taon. Hindi po tayo iniwan, hindi po tayo pinabaya hanggang ngayon. Nandito pa rin po tayo. Marami pong salamat sa Panginoon kasi siya po talaga yung nag-ingat, nagkaloob ng anuman yung mga bagay na makakahadlang sa atin. Siya po yung naging panangga natin. Siya po yung sumagip sa lahat po ng mga pinagdaanan natin. At nakita po natin dito na lahat ng mga kailangan natin, kung magpapatuloy po talaga tayo, siya po yung paggagalingan, siya po yung magkakaloob. Dahil siya po yung magiging kanlungan talaga ng ating buhay. Yun po yung sabi ng Panginoon. Tunay nga po na yung Panginoon po ay nandyan po talaga palagi. Dahil sabi po niya, kung sinong tatawag sa Kanya, lagi po siyang present kahit dun sa pinakamahirap na sitwasyon. Kahit ano po yung kailangan natin para sa Kanya. O kapag po talaga nangangalun tayo sa Kanya nangyayari, mararanasan po talaga. Kasi yun po yung sabi ng Panginoon. Tunay nga po na napakabuti po ng Panginoon kasi siya po yung nagsalita, siya po yung nagturo, at siya po yung nagpapaalala po sa ating mga buhay sa pamamagitan po ng kanyang salita para po tayo ay manatili sa Kanya. At yun po yung lagi pong pinapaalala sa ating Panginoon na patuloy po tayong kumanin sa Kanya at manirahan kasi yun naman po yung gusto natin sa ating buhay, ingatan, ilayo sa kapamakan at karamdaman. At kung ano po yung pangangailangan natin, mararanasan po natin sa Kanya. At yung hanggang ngayon sa mga oras na ito, napakabuti po kasi binigyan muli po tayo ng panibagong taon. Patuloy po tayong manahan at mangayon po sa Kanya. Ano man po yung mga sitwasyon at pinagdadaanan natin. Kasi yun naman po ang sabi niya, marami po tayong kakaharapin dito. Yun nga, at siya po yung magdadala ng mga panangga para po sa atin. At paano po natin magagawa yun? Yun po yung pangako ng Panginoon sa Luke 6:38, sabi niya,
magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos pagdating po sa pagbibigay. Gustong takal, siksik, liglig at ang maapaw pang ibibigay sa inyo sapagkat ang takal ang ginagamit niyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo. Ano po, yung Panginoon talaga ay laging nag-uutos na magbigay dahil alam po natin na siya ang pinanggagalingan, source of everything. At siya po yung generous, alam po natin na kahit nga yung buhay niya ay pinagay niya sa atin. At kung ano man po yung pinagkakalob natin, hindi man po nakikita kung ano po ginagawa. Hindi po yung nalilingid sa Panginoon. At lagi din po natin upanin po yung Panginoon kasi tayo minsan talaga ay nakakalimot, kumbaga nadaan po sa buhay natin na nanghihina tayo. Pero sabi po ng Panginoon sa Mateo 6:33-34, ngunit pag sumikatan, laging magsumikap kasi alam ng Lord yung heart natin, yung kakayahan natin, yung lakas sa buhay natin. Na masigit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala para sa araw ng bukas sa kanan ninyong harapin kapag ito'y dumating sapagkat sa bawat ng araw ng kanyang mga suliranin. Ano po, napakabuti po ng Diyos kasi mararanasan po tayo, pinararanas po natin talaga sa atin at pinapaalala lagi na siya ang unahin, siya ang maging kalungan, siya ang bigyan dahil siya po yung lagi niyong pinapaalala, siya yung pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Purihin po ang Panginoon kasi yung mga salita po niya talaga yung nagpapaunawa, nagbibigay ng kalinawan sa atin para po tayo ay makapagpatuloy, makasunod sa kanyang pamamagitan po ng kanyang tulong, habag at biyaya at awa. Ayun po yung salita ng Panginoon. Salamat po sa kanyang salita. Siya po yung lagi pong pinanggagalingan ng lahat. Manalangin po tayo. Dakilang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat dahil ikaw nga po ang Diyos na tapat sa lahat. Ikaw po yung Diyos na generous, tunay nga po na mapagbigay po, Panginoon, wala ka pong tinatangit sa bawat isa po, Panginoon. Salamat po sa iyong habag at awat, biyaya. Salamat po sa buhay, sa salvation, na patuloy po namin nararanasan at yung pag-iingat po sa aming buhay. Kaya po kami kapatuloy na nakapagpuri, nakakatayo po, Panginoon, nakakapagpasalamat. Salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakalob po sa aming buhay. At salamat din po, Ama, dahil kayo po yung nagtuturo kung paano po kami magbigay, paano po kayo maging kalungan po sa aming buhay. Tunay na tulungan niyo po kami, Ama, sa lahat po ng mga itinuturo niyo at tunay na salita niyo po, Panginoon. At tunay na magawa po namin ito po, Panginoon, dahil alam niyo po yung kakayahan po namin, yung lakas po namin, Ama. Wala po kami maipagmamalaki sa inyo po, Panginoon, kaya tulungan niyo po kami sa mga bagay na ito po, Panginoon, na makasunod po kami sa nais niyo about giving po, Panginoon. Dahil tunay nga po, Ama, kung ano nga po meron kami, lagi po namin acknowledge po sa amin. Tulungan niyo po kami na kayo po yung pinanggagalingan ng lahat ng bagay upang hindi po maging mahirap sa amin ang magbigay po, Panginoon. At dalangin din po namin, Ama, na kayo po yung alalahanin po namin. Dahil yun po yung nais niyo po, Panginoon, sa aming mga buhay. Kayo po yung alalahanin, yung tingnan po namin sa aming buhay, upang kami po ay makapagpatuloy po, Panginoon. Dalangin din po namin, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakalimit po sa amin po, Panginoon. Turuan niyo din po kami po, Panginoon, na makapagbigay lagi po sa inyo sa lahat po na nangangailangan ng tulong po, Panginoon. Dahil alam po namin, Ama, na kayo po yung nakakaalam ng puso namin. Kaya po kami ay pinagpapala po ninyo po, Panginoon, upang kami po ay patuloy na makapagkaloob sa inyo, makatulong po sa lahat ng pangangailangan. Dalangin din po namin, Ama, sa lahat po na nagkakalob at patuloy po na nagkakalob at hindi pa po nauunawan ang salita. Alam po namin, Ama, na kayo po yung mag-work at mangungusap po sa kanilang buhay pang magawa din po yung mga bagay na ito po, Panginoon. At dalangin din po namin, Ama, sa lahat po ng ginagamit niyo pong channel of blessing upang kami po makapagbigay. Patuloy din po kayo magpaunawa at tunay na mangusap din po sa kanilang mga buhay. Bigyan din po ng maayos na kalusugan, lakas po, Panginoon, pang
upang maranasan din po nila at makita na ito nga po ay nanggaling sa inyo po, Panginoon. At patuloy din po kayo ang mag-multiply sa lahat po ng mga ipinagkakalob sa inyong iglesia po, Panginoon. At tunay nga po na lagi po namin alalahanin yung kayo po ay pagsumikatan sa aming mga buhay dahil hindi po kayo nagkukulang po, Panginoon. At yun po ang pangako nyo, kayo po yung mag-a-add ng lahat ng mga bagay po, Panginoon. At dalangin po namin, Ama, na tunay nga po na ito po yung aming naisin po sa aming mga buhay. At dalangin din po namin, Ama, yung mga pinagkatiwala niyo po, Panginoon, na resources po, Panginoon, mga income sa bawat isa po, Panginoon. Kayo po yung patuloy na mag-extend upang patuloy po sila makapagkaloob din po sa inyo at sa lahat din po ng mga nangangailangan ng tulong po, Panginoon. Kayo po yung tunay na hihipo din po sa mga puso nila. Patuloy niyo rin pong bantayan ang mga puso po nila po, Panginoon. At hindi po maagaw ng kaaway po, Panginoon, about sa pagbibigay po, Panginoon. At dalangin din po namin, Ama, na kayo po yung patuloy na kumilos sa aming mga buhay, kayo po yung maging kandungan. Maraming pong salamat sa panibagong taon na pinagkaloob nyo. Patuloy po namin alalahanin ang lahat ng ito po, Panginoon, upang kami po ay makapagpatuloy. Nais po namin po, Panginoon, kayo po yung itaas, pasalamatan sa lahat po ng aming mga gagawin po, Panginoon, at patuloy na gagawin pa at pagkakalob niyo po sa aming mga buhay. In Jesus' name, amen. Thank you. Amen.